Magandang araw muli mga kaibigan at mga kapatid. Sa araw na ito, tayo muli ay pinagpala na naman ng ating Panginoong Diyos na muli na naman tayong nagsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa oras na ito ay muli ko kayong inaanyayahan sa maikling panahon na ako ay inyong samahan sa pag-aaral, pagtalakay sa isa na namang paksa dito sa Biblia na ating matutunghayan sa oras na ito. Ngunit bago ang lahat mga kaibigan, tayo muna ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Hilingin natin ang patnubay bago tayo patuloy sa pag-aaral na ito. Ama naming banal na ang tahanan ay nasa mga langit, ngayong oras na ito ay muli kami magpapasalamat sa inyo sapagkat binigay na naman ninyo ang buhay at ang kalakasan sa bawat isa sa amin. At inihiling namin na sa oras na ito, patnubayan muli kami sa anumang mga bagay na aming napag-aralan, ay may sa kabuhayan nawa namin ang mga bagay na aming matutunan. At kasihan ng inyong banal na Espiritu, mga nakikinig sa pag-aaral na ito. Panginoon, maraming salamat at patawarin kami sa mga kasalanan namin ng gawa sa isip, sa salita, maging sa aming mga gawa. Ito ay aming inihiling at pinagpasalamatan na ang mga bagay na ito ay aming natanggap sapagkat ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat mga kaibigan at mga kababayan. Muli ay tayo ay binigyan ng kaloob ng Diyos na makapag-aral muli ng salita niya. Sa oras na ito ay atin munang alalahanin yung mga nakaraan nating mga pinag-aralan ang tungkol sa bago dumating ang paghukom ng ating Panginoong Diyos ay kinakailangan na magkaroon tayo ng kapasyahan na lumapit sa ating Diyos, no? Kailangan naman ng palataya tayo sa kung ano ang mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos. At ngayong oras na ito mga kaibigan, nais ko kayong dalhin dito sa mga bagay na nais ng Diyos na ating maalaman, partikular pa rin ito sa paghatol ng ating Panginoong Diyos. Dito sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 9, ang talata nito ay 27. Sinasabi dito ng talata na ganito, pakinggan natin, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa talatang ito mga kaibigan at mga kabayan, kung ating pansinin ay mayroong sinasabi ang ating Panginoong Diyos na itinakdaan niya sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. No? So, ibig sabihin lamang na ang tao kapag ka namatay ay darating sa kanya ang paghuhukom o paghatol ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang mga bagay na ihahatol ng ating Panginoong Diyos matapos ang tao ay makaranas ng kamatayan? Ating pakinggan sa aklat ng Mateo Kapitulo 12. Ang talata nito ay 36. Mateo Kapitulo 12, ang talata nito ay 36 hanggang sa 37 mga kaibigan. Ating pakinggan, ang sinasabi ng ating Biblia ay ganito: Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Verse 37, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. So kung ating uunawain sa napakasimpleng pag-unawa mga kaibigan at mga kabayan,
ang ating Biblia ay sinasabi sa atin ang mga impormasyon na kapanipaniwala na ang paghukom or sa paghukom ng ating Panginoong Diyos sa ating mga tao matapos tayo ay mamatay ay mananagot. Sabi ng talata, ang bawat tao kung ano ang kaniyang sinalita o binigkas na walang ingat. At sa talatang 37, sinasabi na sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. So napakaliwanag nito mga kaibigan, mga kababayan, na itong mga bagay na binanggit ng Biblia ay dapat nating pag-ingatan, lalo na kapag tayo nagsasalita sa ating kapwa, ay mag-iingat tayo sapagkat ang sinasabi pala natin ayon sa Biblia ay magdudulot sa atin ng dalawang bagay, either kapahamakan o di kaya ay pagpapala. So ano pa ang sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga bagay na ito? Pakinggan natin ang sinasabi doon sa aklat ng Ecclesiastes. Ang kapitulo nito ay 12. Ecclesiastes kapitulo 12, ang talata nito mga kaibigan ay 14. Sinasabi ang mga bagay na ito dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Sa paghuhukom pala mga kaibigan at mga kababayan, hindi lamang mga salita na walang ingat ang dadalhin ng Diyos sa paghuhukom o sa paghatol sa bawat mga tao, kundi pati yung mga sikretong mga bagay na nilihim ng bawat tao, na hanggat sa kanyang kamatayan ay walang nakakaalam na meron siyang lihim na mga bagay na ginawa, pati yun mga kaibigan at mga kababayan ay dadalhin yan ng Diyos sa paghukom. Ulitin natin, Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. No? So, napakahalaga pala mga kaibigan at mga kababayan na habang tayo nabubuhay, itong mga sikreto, itong mga sinasalita ay eksidong uusisain ng ating Panginoong Diyos kapag ang tao ay namatay. Sapagkat sa paghuhukom, lahat ng mga bagay, lihiman o hayag, ay dadalhin ng Diyos upang susuriin ang bawat tao. Ano pa ang sinasabi ng Biblia? Patuloy tayo dito sa aklat ng 2 Korinto 5:10. Sa 2 Korinto 5:10, sinasabi ang mga bagay na ganito: sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So, ganun din ang sinasabi dito mga kaibigan, na ang bawat tao ay haharap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Yung itong katawan natin, no? Maging mabuti or
masama. Ito yung sinasabi ng ating Biblia, mga kaibigan. So hindi magkalayo ang sinasabi ni Solomon doon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes 12:14, maging lihim o hayag. Dito naman, maging mabuti o masama, mga kaibigan at mga kababayan. Ano pa ang sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga bagay nito? Ating patuloy na alamin dito sa ating Biblia, sa 2 Korinto pa rin, ang talata ay 20, dito sa chapter 5, sinasabi, kaya't kami ay mga sugo. Para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami ay nananawagan kami ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya ang panawagan dito, mga kaibigan at mga kababayan, bago mangyari yung tinatawag na humarap sa huling araw ang mga tao ay Kristo, ay mayroong panawagan ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na ang sabi ay, nananawagan kami sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Anong ibig sabihin ng salitang makipagkasundo, mga kaibigan at mga kapatid? Makipagkasundo meaning kung ano ang gusto ng Diyos na sinusuway ng tao, ay kapag patuloy na ginagawa ng tao ang ayaw ng Diyos, so meaning hindi nagkakasundo ang Diyos at ang tao. Kasi kapag ka nagkakasundo ang tao at ang Diyos, meaning kung ano lamang ang sinasabi ng Diyos, yun po yung sinusunod ng mga tao. Halimbawa na lang, sabi ng Diyos ay ibigin natin ang ating kapwa tulad ng ating mga sarili. Sa pag-ibig po, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa, kundi tanging mabubuti lamang. So nakita naman natin na sa ating mundo sa ngayon ay maraming mga krimen ang nangyayari dahil hindi nasusunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maging sa mga bagay na sinasalita ng mga tao, madalas nag-aaway ang mga tao dahil sa mga salita. So ang salita dapat nating, sabi nga ng Diyos, huhukuman tayo sa pagitan ng mga sinasalita natin na walang ingat. So kung yung mga bagay na yon ay matuklasan natin kung anong mga bagay na dapat sasabihin ng isang Kristiyano na sinasabi niyang siya ay makadiyos, so doon nagkakasundo ang tao at ang Diyos. Kaya ang panawagan ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, nananawagan ang ating Panginoong Diyos sa magitan ng mga apostol na kayo'y or tayo ay makipagkasundo sa Diyos. Isa pang panawagan ng ating Panginoon dito sa aklat ng Revelation chapter 14, mga kaibigan at mga kababayan. Ang sabi niya dito sa Apocalypse chapter 14 verse 7. Ating pong pakinggan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ang sabi ng mga apostol doon sa 2 Korinto 5:20 ay ang panawagan, nananawagan anya ang mga apostol na ang mga tao ay makipagkasundo sa Diyos. Bakit makipagkasundo ang tao sa Diyos? Dahil ang sabi ng ating Biblia, dumating na ang paghukom. Ayon sa Revelation chapter 14
verse 7. Ating basahin pong muli. Ito po yung panghuling talata ng ating pinag-aaralan sa ngayong gabi na dapat natin pong bigyan ng pansin, mga kaibigan. Ating pong basahin muli. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Meaning, ang panawagan sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos na magbalik loob na ang lahat ng mga tao sa Kanya, sapagkat ang paghuhukom ay dumating na. Ang sabi nga sa ating pinag-aralan kanina, sa una nating talata na binasa, itinakda sa isang tao ang mamatay minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Habang buhay tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung panahon na pwede nating baguhin ang ating mga nakaugalian sa ating mga pananalita, pakikitungo sa ating kapwa. Lahat ng bagay na yan, mga kaibigan, mga kababayan, maaari at pwede pa natin mabago sa tulong ng ating Panginoon, sapagkat kapag namatay na ang isang tao, doon siya hahatulan ng ating Panginoong Diyos ayon sa aklat ng Hebreo 9:27. Itinakda ang mamatay na minsan sa isang tao at pagkatapos nun ay paghuhukom. Ang mga bagay na ihahatol ng ating Panginoong Diyos ayon sa ating pinag-aralan ay ang mga sinasabi natin sa laban sa ating kapwa, katulad ng mga salita na masasakit, no? Nasaktan natin ang ating mga kapwa-tao sa magitan ng ating mga sinasabi. Doon natin makikita na susuriin ng Diyos ang mga bagay. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, pinababalik tayo ng Diyos sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Ang pagsamba sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapasakop. Siya ang ating sinusunod sa pang-araw-araw nating buhay upang mapabuti ang ating mga sarili at hindi tayo mapahamak pagdating ng araw na ito. Mga kaibigan at mga kababayan, sa maigling mensaheng ito, sana ay ating pagbulay-bulayan ang mga ninanais ng Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng tunay na pag-asa at maging pagpapala din tayo sa bawat isa. Ito ang ating dalangin, at nawa ay magkaroon tayo ng pagpapala hindi sa ating sarili kundi pati na rin sa iba. Maraming salamat, at tayo ay manalangin sa ating pagtatapos. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa mga paalala sa bawat isa sa amin, na ang inyong mga salita ay aming napag-aralan, na-remind ang bawat isa sa amin kung ano ang nararapat na ipamumuhay ng bawat isa sa amin sa magitan ng aming mga salita, iba pang mga ginagawa ng inyong mga lingkod sa pang-araw-araw naming buhay. Na nawa, Panginoon, ay tulungan ang aming mga sarili na maibalik namin ang aming mga sarili diyan sa inyo, lalo na sa paglilingkod at pagsamba sa tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig nitong aming talangin, at ito ay aming hinihiling at pinasalamatan ng lahat ng mga bagay na ito ay aming natanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.